Hello everyone! Welcome back to our channel. Andito tayo ngayon sa Cainta. This is our first condo tour. Sana may mapulot tayong inspirasyon sa episode na to. So tara! Samahan nyo kami! Let's go! Hi! Hi, Miss Kin! Hi, Abel! Kamusta ka? Kamusta? Hello po. Ito yung ating episode na first condo tour. Ano ba meron dito sa condo mo? Ang ganda. Tour mo naman kami dito. Itong area na to, this is the living room, right? This is the living room. Okay. Bakit meron tayong mapalapa flowers dito? May accent lang kasi ang blank ng wall na to. Oo, so pagpasok mo kaagad dito, sasayaw ka kaagad ng bulaklak. Papalagyan ko ng flowers Pero dito. totoo ba ito? That's not true. Okay. Maraming peke sa room na to. Wow! Iwasan natin yung fake. Alam mo kasi, this is Okay. an Airbnb unit. So, Okay. much better kung less maintenance yung mga ipi-place mo sa Ooh, Yung okay. pupunas-punasan nyo lang. Kasi, mahirap yung totoo eh. Talaga ilalabas mo yun every time para sa sunlight, diba? Pero dapat nagpapakatotoo ka. Oo, authenticity na ngayon, diba? Tapos ito, pakita nga natin tong sofa mo. Pero maganda tong sofa mo, ha? Ano ba to? Leather. Kasi, nung binili namin to, actually, the first time Actually tayo, guys. O tapos, actually, kasi magbigay lang ako ng context, no? Actually, hindi talaga namin supposedly papa-Airbnb unit. Kaso, we think na we have to, kailangan yung proximity namin sa work. Medyo Correct. malapit. For practical reason. So, napapagod ako sa biyahe. So, ang dami mo nang pagod sa life. Wag nang dumagdag to. huwag nang dumagdag yung Okay. traffic sa EDSA, di ba? So, dinesign talaga yung unit para terhan siya. Then, Pero, since kailangan ko rin namang maglumipat ng place, hindi namin to nagagamit. Pero we're still paying for it monthly, di ba? We intend na sana, kahit paano, mag-work siya into something na, of course, extra income mag-earn din, din. no? Oo, para self-liquidating tong place. So, naisip namin, ipa-Airbnb talaga to. magkano ba itong ganito? Bala ko bumili Eto? nito. Oo. Sige, bigyan ko kayo mga tips, no? Kasi I think talaga napamura kami. Bakit napamura? Literal ba yan? As in, paano ba? As in, low ball lang yung mga namin. Hindi naman SM to. Ito, SM to. SM, tapos? Pero we got it at parang 30% less that time. So, inabangan talaga namin yung sale. Pero this is SM. Actually, nag-try kami, IKEA and everything. Kapag yung presyo nung ganito ka-fluffy. Fluffy. na Fluffy just like you. Yeah, of course. Tapos? Na couch, parang around 30 plus ton. Pero we bought it parang 19K lang. Oh, less than. And then yung quality kasi is is okay Pero naman. maganda to, no? Parang punas-punas na lang. Punas-punas na lang pag leather kasi kapag linen o kaya pag tela siya. Tapos may hirap pa-effect ka ipano. doon na painting. Ano yun? Focus nga natin yun. Anong meron Ito, doon? Saan ba yan? actually wala lang yan, structure lang. Parang gusto mo lang magkaroon. Oo. Pasabi mo lang na artist ka, ganon. Actually, yung mga naging Mga paintings dito dyan. is more of parang places, structures, parang ganyan. Oo, okay. Tapos ang laki ng TV, pakita nga natin. Ilan to? Ilang inches to? Nagkamali kami dyan. Supposedly, gusto ko talaga malaking TV. Pero parang hindi bagay kasi Hindi na-achieve. 65. Hindi bagay dito yung 65 inches. Oh. 55 lang to. Pero ang laki na yan. Pero ang laki niya kasi maliit lang yung space. Oo. So, living rooms sa couch. so hindi nyo na pinalitan. Yan na yun. Hindi na namin pinalitan. So, supposedly 65, naging 55, pero turned out, malaki pa rin pala siya. Correct. Kasi pagka manonood ka dito, pero okay na rin kung talagang nanonood ka parang ng Netflix, cinema effect. Cinema effect yung nangyari sa Para ka mga guests. nasisini. Tapos sa baba niya, may mga drawer. Drawer, lagay lang ng mga extra Tapos stuff. welcome to, ano yan? Hindi ko mabasa. wonder. Boards. That should be... One GRD suits.
Sino Have a kayang good stay. gumawa niyan? Bakit? But that should be our Wondersuite. So, Wondersuite. Yes. Medyo mayroon lang na may typo. typo. Sino kayang gumawa? Tapos Medyo iyon, ma- speaker yon. This one is yung parang karaoke box na. Oh, bongga Pang ano pala. lang, Ang extra saya. entertainment lang Ito, sa guests. ano to? Wi-Fi password. Tapos ito, libro-libro pa Ay, effect. sorry. Yeah. For ano lang yan? aesthetics. Aesthetics lang yan. Okay, Alam sige, mo ba, iba naman. Pero maganda dito kasi, kita mo kaagad yung bed, no? Kunyari, Ay, mag-asawa nag-rent dito, kunyari, Habi, hi! Kunyari, naka-two-piece lang siya. Ready na ba? Sisilip ka lang ng Sisilip ganon. Woo! May pasilip. Sige nga, try nga natin dito sa bed. It happened kasi. Ay, samahan mo ako dito. Samahan ba kita? O, tapos? So, yeah. Okay, 1BR. One Okay. BR. Supposedly, 2 BR siya. Mm-mm. So, yung kasing, condo pala ito sa SMDC. So, if we're familiar Mm-mm. sa layout ni SMDC, yung sa 2BR, medyo hindi siya ganun kalaki. This is actually a 32 square meters na unit. So, kinonvert namin siya into 1BR, 2BR siya supposedly. Mm-mm. Kasi, na-mention ko kanina, no, parang walang pipwestuhan yung dining table namin. Kaya, kinonvert. Tsaka parang ang gusto namin medyo malawak pa yung lalakaran namin para lagyan namin ng parang, di ba, yung wardrobe. So, kinonvert na lang namin yung kalahati ng second BR into something na parang magwo-walk-in closet. Pero nakasara siya ngayon kasi hindi pa siya Ito, total blackout ba to? na total black. Hindi. So, pwede namang siya, Light lang. like, oo. Okay. So, Tapos itong bed mo, type ko to. Ito? Anong bed to? Klase to? Hindi ko na nga alam eh. Regalo kasi ito sa amin. Regalo. Oo. So, Okay. kasi nga parang maglilipat ka, ganyan. So, this is queen size. Parang punas-punas na lang din, Oo. no? Tapos, queen size to, no? Tapos sa ilalim, wala naman. Wala yung hinihilang pa ganun. Supposedly meron. Pero kasi nga before, hindi namin siya intended talaga na Or rent. Okay. Since dalawa lang talaga kami, so, enough na talaga yung one bed. Kaso, yeah, since meron... Tapos may aircon din. Yeah. Okay. Tapos ito supposedly, pwede ba i-convert ito sa kunyari, lagayan ng kung ano-ano? Yeah, naka-stock room siya ngayon ng supplies namin. So, nakalock siya. So, hindi siya accessible sa guest. Kasi ito yung mga extra, alam mo na, extra mattress, nandito, yung mga tissue supplies, like yung mga cleaning supplies. Okay, lahat sila. May gusto ka pang i-chika dito o okay ka na? Yeah, we're good dito. Tapos, pero nakakaganda nga, no? Paglabas mo dito sa may pintuan, makikita mo kaagad to. May kawayan. Parang anong dating niya? Tropical, no? Actually, halo-halo to. Wala kaming tema. Okay. So, Hindi tropical. Nagkataon lang na, we had this na before in our, hindi namin matapon, hindi namin ma-dispose. So, nilagay namin siya dito kasi ang plain talaga nito. So, yung kwento kasi ng unit na to, binili namin siya, tapos, tinry namin na kami lang yung mag-design. So, hindi naman kami Professional. mga expert, no? Oo, nag-check lang kami sa sa Pinterest, mga ganun, mga ideas. And then, para ang nangyari nun, chinek din namin yung mga presyo. So, we wanted na maging, hindi naman tinipid, pero hindi naman sobrang costly kasi we're on a budget. Correct. Namin to. So, parang naging tagpi-tagpi talaga siya. Yung, naging tagpi-tagpi yung, yung design. Oo, kasi hindi siya, parang, nakaisip kami na, parang sa living room gusto ko na ganito, tapos sa bedroom ito. Hanggang sa nabuo na lang siya na ganito. Ganito na. Oo. Pero maganda to kasi parang mapapasayo ka sa bini. Kasi, pantropiko ba? Gano'n, no? Oo nga. Tapos gano'n ka. Okay. Sige, dito tayo sa, sige, supposedly, di ba titirhan namin? Kaya pinabago namin yung kitchen. Actually, different. Sige nga, dito tayo sa kitchen. Pakita nga natin yung kitchen. Pag tinignan nyo yung kitchen ng ibang unit, hindi siya ganito. So, pina-approve pa talaga namin yung design. Kasi kailangan approve ng management. Oo, naman. So, pinaiba namin yung kitchen kasi the way na gusto namin. Pero normally, yung mga same na nandito sa, parang nag-offer ng Airbnb, iba yung kitchen nila, parang same yung standard kasi nga medyo costly ding magpaiba ng kitchen. Ayoko kasi nung tiles. Gusto ko Ano ba to?
This is quartz. Ako, ay mamahalin. Sa tingin ko Quartz. yung sa mga ganito kasi, ang pinakamahal quartz. Sumunod yata marble. Marble and granite. Granite, Yeah. yung pangatlo. So, ayun. So, quartz to. This is quartz. Oh, so ito talaga yung personal choice mo. Gusto ko lang yung white. Okay, tapos, Kasi black siya before. ano pa istorya? So, Tapos, napa-approve na siya. Napa-approve namin siya. I mean, technically, ano siya dapat hindi talaga siya babaguhin. Pero pumayag naman na, hindi na namin nakuha yung security deposit namin. Oh, Pero okay lang. Okay lang kasi nasunod yung tsunami. Kasi type ko tong mga ganito eh. Mayroong ganito. sa Shopee. May mga pa ganon. So, Okay, kunyari gusto mo maligo. Ganyan. pwede naman sa CR na. Tapos ito pa effect ng pa-coffee kunyari. Parang hotel style. Para yan sa guest, actually before, coffee talaga yan na yung parang coffee machine. Kasi yung partner ko, gusto niya talaga yung mahilig siya sa coffee, as in, aspiring barista. Bumili siya nung parang professional na coffee machine. Pero hindi naman namin napapagamit sa guest yun. So, dinala na lang namin. Tapos binigyan na lang namin sila ng mas easy na gamitin na ng mga pang-coffee. Kasi, so before kami nag-transition to Airbnb, naghanap din kami ng mga tips. Parang, paano ba magandang gawin? Ano ba dapat gawin namin? Best practices ng mga host. So, isa sa mga sinasuggest nila is, kapag coffee, wag na lang yung machine, yung normal na. Kasi yung mga guests gusto yung nila mamahalin pa na machine. Gusto nila mag-relax. Tapos, mas stress sila paano ba to gawin? Paano ba to gamitin? Baka mas stress pa sila. So, mas gusto nila yung ganyan na gawin. Tapos, kapag kasi yung mga mahirap ang linisin, minsan kasi nakakatamad din. na-overlook din siya ng cleaner. So, possible yun na mangyari na next time, pag nakita nung next guest, hindi nalinis yung cleaner, maging bad review mo pa yun, na madumi yung mga gamit. Ay, hindi pwede tayo maging ganon. Dapat kasing linis mo, di ba? Hindi pwede, kasi sa Airbnb, guys, parang non-negotiable yung 5-star. Kailangan kasi 5-star ka para ma-judge ka na talagang okay yung unit, magaling kayong host, ganyan. Pag nag 4-star yan, tapos makikita nila 4.97 na lang yun. So, walay na. Parang medyo pero disappointing na sa kanila. Parang i-consider na yan. Bakit ganun? Ba't may mga hindi nag 5-star? Parang ganyan. So far na so good. So far, so good. With our 1 month ng hosting. Itong ganito, anong tawag sa ganito? Itong backsplash na to. Anong yan? Funny kasi, sige. ko lang yan Kasing funny mo. Sige. Kasing funny ko, tapos nakikita mo pa yung sarili. Okay, so, kung nakikita ko yung sarili ko, gusto ko. Sige. Joke lang. Anong storya niyan? This one, akala namin normal tile siya. Tapos dinidikit lang pala siya. Sticky lang siya. Dinidikit lang namin. Isa-isahin mo siya. Important. Ganito siya, 30 by 30. Okay. Akala ko isang pirasong ganun. Hindi 30 pala. by 30 naman siya. Parang yung tiles na pang CR na 30 by 30. So, Pero ayun. dinidikit lang siya. Ba't ito napili mong ganitong style? Actually, gusto ko yung medyo salamin. Gusto ko yung mapapaganon. Kasi alam mo kung bakit may salamin. Napapasayaw ka. Ganun ba? Salamin. Bini. Blues para tayo. Kanina pang tropiko. Ngayon naman, salamin. Blues para tayo tapos, dito. At saka, siya para kasing medyo lumawak yung space. Para lumawag na. Parang ito agad, tapos to. Parang, di ba pag may effect ng salamin, nakakaluwag siya. Tsaka madali siyang punasan. Okay, tapos ito, ano ba to? Supposedly, water siya, pero wala siyang, ngayon, connection. Supposedly, drinking water siya drinking dapat. water. Akala ko siya yung pag magsasabon ka. Ito siya. Ito yung pag Kasi pala yung magsasabon. Ang ganda. Tapos sa baba, customized din ba to? Pwede ba siyang i-open o hindi na? Ito, magulo to. Ito na lang. This one is, ito customized. Okay, ito rin, customized din ba to? Wala siyang laman eh. I think meron, pero, nandito yung mga anong materials to? Matibay yan. Ano yan? Aluminum. Mas gusto ko to kasi yung sa condo ko, kahoy. Mas lumatagal yung aluminum. Gusto ko to. Pinabago mo, ibig sabihin. Tinanggal yung... Wala siya sa taas. Hindi siya kasama. By default. Hindi siya kasama. Mas gusto ko to, mas bet ko to. Kasi yung tapos mga glossy, no? Oo. Actually, this one, talagang sinorse ko to, no? Nakahanap ako ng mura. Hindi ko sure kasi pero nung nagre-research ako,
yung mga quotes sa akin could go as high as 100, sometimes 80 kasabong tiyan. Tapos ito, parang nakuha ko siya 50 kasama na yung quartz. Okay, tapos ito Taas Laderman baba na niya. yan. Yeah. Ito para sa ano naman, dito sa lutuan. Ito binili mo rin to. Yeah. Ito yung, pinakamura na nakita ko. Okay. Fabriano. Pero sulit okay naman. naman. Steve burner siya, Tumatagal tapos may naman. kasama ng Tapos may oven. saksakan naman syempre sa likod. Sa likod, yeah. Pero kasi nga, yung unit, hindi naman ganun parang yung, Design ano niya. ba, or yung niya, yung electricity niya, parang siya, kailangan controlled lang siya na hindi mo pwedeng pagsabayin yung oven. Meron ganung Oo, baka effect. pumutok. So, kasama yun sa mga guidance sa Ay, ayaw natin na pumuputok. Mahirap na, no? Ano pa naman to? Sige, pakita ito namang rep na to, Samsung. Medyo malaki siya, ha? Tapos meron pang, ang tawag dito, oven. This one is Okay, malaki siya. Para dito sa unit na to. So, kasama na lahat ito. yeah. Okay. Dito naman, ang dining natin. Ito yung pina-convert namin. Okay. Ano ba ito nasa wall? Wallpaper? Wallpaper. Ay, kung sinasamahan mo ako dito para mas maganda. Oo nga, bakit nga ba wala ako? Dapat kasama So, mo. ito, wallpaper. This one is wallpaper. Na-source namin siya sa Mega Mall. Parang 400 per roll lang siya. Tapos, parang 2-3 roll to. Tapos, kasama na yung, doon, yung service. Sila na din magdidikit. Ba't ito napili mong kulay? Actually, Bakit supposedly nagkamali. Dapat ito yung sa anong kulay? bedroom eh. Anong gusto Diba mo ang sana dami dito? kong fail? Anong gusto mo dapat Dapat dito? yung wallpaper sa bedroom, yun yung nandito. Anong kulay ba na doon? White? Parang marble siya na brown. Ayan, ganun siya. Mas bagay sana dito kasi gawa dito. Oo, pero sabi ko okay na lang din kasi it complements yung color nitong Yun. Tapos tapos yan. So sabi ko, sige, pwede na Go kasi na. medyo magkakalapit na naman yung color. Tapos itong table na to, glass talaga Glass. to. Tapos Glass sa baba talaga. may kahoy. Tapos kasama nito. Magkano ba to? Ito, May 20, medyo wala matagal, naman. may 20 to. 6-seater kasi to before. Tapos hindi na lang namin sinipin. Pero matibay talaga kaya to. Ayoko kasing mag-glass eh. Minsan kasi sa isang piyestahan, may mga lechon. So yung Okay. lechon, nung na-experience ko yon, tinaga ni Kuya. Tagarin Kasama yung ang glass. So matibay ba to? Hindi naman kami nagtaga dito so far. Dito Pero- kami nagtataga sa Anong kitchen. sabi nung binilan mo? Ito kasi, Pag tinaga ito, okay tagal lang. na to. Hindi naman. Parang yung mga light lang. As in, hindi mo siya gaganunin. Gaganon mo lang siya yung mga bread, ganon. Kasi so far naman, hindi ko pa na-try na na... Maganda siya pati sa ilalim. Pero di ba kapag matibay. Oo. Yung normal, yung wood, kasi nagpapatong pa rin ako ng glass eh. Parang, Okay. ewan ko, yung sa dati kong kasi. Parang Wood siya, tapos okay pinapagawa naman ko siya. siya ng glass. Kaya talagang support pa rin yung mga puwersa na... Parang maganda tong pwesto na to kasi kita mo yung living room. Oo. Kita mo yung kitchen. Kunyari, si Mrs. nagluluto na. Mrs., ready na ba yung niluto Pagkain. mo? Okay, Oo. sabihin ni Mrs., hindi pa, pero ready na ako. Okay. Gusto yun! Gusto mo yung Gusto ko gano'n? yun. Madali lang, easy access talaga no? O kaya Diyan naman si Mr. si Happy. Happy, nanonood ka pa ba dyan? Hindi, okay na kung panoorin ka. May ganon. Sweet naman nun. Sana talaga ganun lagi. Kasi access to all the datanaw mo na lahat. Datanaw mo lahat. Kasama natin ngayon, Kin Pumarada. Hello sa mga fans ni Abel. Bumati ka muna sa ating camera. That's your camera. Hi! May fans ka ba? Wala akong fans. Not a public figure. Oh. First time doing this, pero hi sa mga fans ni Phil. Ay, kasi hi din sa fans ni Miss Kin. Ano yung naging work mo ngayon? Working pa rin. Same. Actually ngayon, assistant manager ako in a Talco company. And, I'm handling voice. Voice yung mga calls nyo, but the international side. Okay. Yung mga IDD calls nyo. Okay. Mga ganyan. Then, you took up what course?
business administration. Malapit naman. Account management. Malapit naman, guys. Hindi ako tumawid. Business ad. Okay. Oo. Sa mga estudyante natin, ng mga nanonood sa atin, sa mga viewers natin, halimbawa gusto nila lang kumuha rin ng business ad, like you. Anong pwede mong sabihin sa kanila? Or gusto nyo, wag itong business ad ang kunin nyo, ibang course na lang. Ano ba yung mga expectation or preparation kung kukuha rin sila ng business ad just like you? Actually, hindi ko, paano ba? Nung nag-start kasi ako, ang kukunin ko dapat na course is architecture. Kasi I have like, may medyo artistic nga. Matisik yung mind mo. Oo, feeling ko okay akong mag-draw, ganyan. Tapos, that time, nag-change instantly yung mind ko. Nagpunta akong business ad because nag-iba ako ng preference ng university. So, dalawa lang kasi in-examen ko. Napunta ako dun sa isang university na business ad. So, instead dun sa isang university na nag-architecture. So, honestly, I preferred business ad before kasi feeling ko magiging agnostic ako sa magiging trabaho ko. Kasi search ko muna yung agnostics. parang hindi siya, pag business ad ka, pwedeng marami kang pasukan na work. Pero actually, hindi na, nung nag-work na ako, parang it doesn't matter na yung course mo eh. Ang dami related dyan sa magiging work. Oo, ang dami dyan nursing, pero kasama Iba ko nagtatrabaho sa account manager, product manager, ang layo, di ba? From medical to to business. And then parang, ngayon kasi talaga, parang ang easy na lang ng access mo sa mga iba't ibang learning courses. Correct, kung gusto online. mo maging, gusto mo maging technical yung course, yung line of work mo, take ka lang online, and then, pursue mo yun, then good. So, ang advice ko lang, huwag kayo ma-pressure. Kung wala pa kayong naiisip na gusto nyo talagang maging profession nyo in the future. Huwag kayong ma-pressure, maraming available, marami kayong maging option. Marami naman kasing, marami ding access to learning courses na ngayon, online na lang, remote na lang. If you're worried about your time, you can take that while you're working right now. And then kapag dumating yung time, sa tingin mo, ito na talaga yung gusto mo talaga. so, work na go lang. So, sige, yun ang i-pursue mo. At this time naman, you have, I think, the resources na. Hindi mo na kailangan mag-rely sa parents mo para magbayad ng tuition mo. Correct. So, you can do it at night, remote, minsan nga, weekends lang. So, yeah. Ngayon, sa work mo, how do you handle work burnout? Ano ba yung mga ginagawa mo? Burnout. May nag-exercise ka ba? Nag-aerobics? Mukha ba ako nag-exercise? Ano ba? Malay ba namin, di ba? Oh, yeah. How do you handle work burnout? Ano yung mga ginagawa mo? O nagbabakasyon ka ba? Actually, more on eating ako, di ba? It reflects. Honestly, pero that's true ha. Kasi naghahanap kami ng mga taste buds ko talaga. Foodie. So, foodie. Yeah. Nagharap kami ng mga pwede namin kainan. Tapos natuwa ako, tipicture ka siya. Parang, parang hindi ako ma-post na tao. But then, gusto ko yung nakikita ko siya na nagme-memory. Nakakain na pala ako dito. Or, nagtatry ako mag-search, TikTok, yung mga isa-suggest. Tapos pupuntahan namin siya. Yun yung parang release ko ng stress. That's one. So pag nakita kita sa office na kumakain ka, stress ka dahil pinapagawa ni boss, kakain ako. Pero pag sa 5 lang, pag sa 5 lang, ano lang yun ha? Parang gutom lang ako. Okay. Nung fresh grad ka, would you still remember kung magkano yung first mong sweldo? O hindi mo na matandaan? I was working sa telco na rin noon. Magkano ba ang bigayan that time? Would you still remember magkano yung first sweldo mo na fresh grad ka? Okay lang ba i-share? Kasi matagal na naman yun. Hindi yun na naman sasabihin kung sino yung company. At saka matagal na siya. Oo, pero that time, sobrang proud na ako sa 18K. 18K? Sa 18K. Uy, ang laki na noon, hindi na yung masama. Oo, hindi talaga. Feeling ko kasi, syempre fresh grad ka, nagkukwento may GC kayo ng mga classmates mo, tapos nagsasabihan kayo ng, uy, so pwede ba ako dyan, ganyan, magkano sa ako dyan, diba? Tapos compare ko talaga, hindi na siya masama. O kaya ako ha, 4 digits lang ako yung first sweldo ko. Talaga. Ganun siya kasi. Saan ang line of work mo, diba, sir? Engineer na ako that time. I'm so happy. Pero nung fresh grad ako, that's 2015. So yun yung, I think, medyo
rate ng that time. The time. For the for Okay. the job. Kung hindi ito yung work mo ngayon, meron ka pa bang dream job na gusto mong gawin? O gusto mong i-pursue yung ibang mo pang career? Given the chance. Honestly, meron akong times na parang sana nag-technical ako. Like as engineer din? Oo, sana nag-technical ako, like IT or engineering, something na marunong sa coding. That was before pandemic. Parang inisip ko na sana nag-technical ako ng job. Because? Kasi honestly, although medyo outgoing ako, honestly, hindi ko talaga bet yung sales. Hindi ako ma-sales. Pero, I'm doing good naman with sales, kaya doon pa rin ako napupunta sa line out. Okay, tapos? I'm doing good with sales. Pero, kaya gusto ko support. Gusto ko nang nasa back-end. So, sana nag-technical ako. So, may portion ako ng thinking na ganun. Pero, comes after pandemic, nung nauso yung AI, hindi na. Kasi parang, diba, with AI ngayon, sobrang powerful na you even though wala kang alam sa coding, makaka-build ka ng application. So that's what I'm learning right now. Okay. Pero wala ka naman regret? Ngayon wala na akong regret. Previously, parang, dapat pala nag-technical ako, parang nakapag-push ako ng back-end. Ngayon wala na. Wala na. Gusto ko yung mga Pero yung basa ko kasi sa kanya, guys, machika kasi siya eh. So, okay lang. parang bagay ka doon. Bagay ako sa sales, gano'n. Oo. Gano'n. Hindi ka mahihirapan kasi isang question ko, ang dami niyang chika. Oo, diba? mahaba. Diba? Okay. What is success for you? How do you define success ba? For you. How do you define it? Pag meron ka na bang ganitong certain portion, may ganito ka ng pa-Airbnb, success na ba to? How do you find success in your own? Sa akin, financial freedom. Like, hindi ka mag-worry kung magkakasakit ka. Makakabayad ka, diba? Para hindi ka mahihirapan na hindi ka mag-rely sa ibang tao. Success for me is financial freedom. Kasi I'm living in the metro, medyo malaki yung malaki talaga yung cost of living dito, guys. Agree with me. And then, diba, rent, parking, everything, pagkain, kahit yung mga cost. Kasi I lived before mag-college sa province. Sobrang baba ng cost of living sa province. Correct. Pero mababa din yung bigas. Sweldo. Siyempre. Pero you can live kahit wala kang pera kasi even yung neighbors mo, they will care for you. Tsaka uso doon ng bigayan ng ulam. Uso doon, kakatok na lang sa'yo. Sabi mo, sa mare, ito ang okoy. Sasabihin naman, ito ang adobo, May pagano. Dahil dyan, sagot ko na yung bigas mo. Kasi diba, doon talaga, as in, aanihin mo lang yung bigas mo. May pagkain ka na, tapos puputihin mo lang yung mga vegetables. Kahit sa backyard lang. Okay. Dito, kasi since college, dito na ako tumira, grabe talaga yung cost of living. Tapos ako na yung bubayad, especially nung gumraduate ka, tapos ako na magbubayad talaga. Mararamdaman mo talaga, parang yung success for me is being financially free. Okay. Ma-achieve mo na ba yun ngayon? Or going there? Still working. Ano yung sabi nila? Malayo man. Malayo pa. Pero malapit na, pero malayo pa. Baliktad. Anong strategy mo sa pag-iipon? For sure, nag-iipon ka. Para, kanyari, ma-emulate naman ng mga viewers natin. Meron ka bang ganung strategy sa pag-iipon or wala? Actually, meron naman. Kasi, ang una kong tinatake down note is kung ano yung gusto kong ma-achieve like in 5 years time or 10 years time. And how much will it cost? Tapos, from there, i-check nyo kung ilan yung kailangan nyong i-allot monthly. Tapos, let's say, kailangan mo pala is parang 60% of your, or 50% of your income, yun yung ilalat mo monthly para ma-achieve mo yun. Yung target mong money, parang o kaya kung ano man yan. And then, from there, kung ano yung matira, doon ka na lang gumasto. Okay. Kung ano yung kailangan mong i-save. Tapos kung ano yung matira, pagkasyahin mo yun sa gas. Parang ang nalalearn ko dito baliktad. Kasi yung iba kasi, baliktad eh. Kung ano yung matira, yun yung iipunin. In your case, parang kung ano muna, gastusin mo muna sa mga basic. Oo. Live within your means. Parang i-treat mo si savings as one of your bills. Okay. What is your best money decision so far? Ito ba? Pag-invest dito?
Or meron kang ibang best money decision you've done so far? Actually, to be honest marami akong wrong decisions in terms of investments. Kasi gusto kong kumita ng pera, so mag-invest ka, di ba? Parang nakikita ko business. Saves naman ako eh. So, nakikita ko business, pero there are times na hindi talagang nalugi ako or parang hindi siya pumatok or ganyan. So, marami akong naging learning. So, masasabi ko, this one is good kasi it's parang real estate is good. Kasi it's yours na. It's property. Tsaka tumataas yung value. Yeah, and it's appraising. Pero make sure na, not really make sure, pero somehow make it lang na parang ganito, Airbnb, self-liquidating. So, nababayad siya ng sarili. So far, parang ito ba masasabi mo na best good decision mo? Actually, money decision? Oo, parang okay naman siya so far with the 1 month hosting. Akala namin na kapag kakasimula ka lang, siguro tatlong bookings lang. Pero so far, parang lagpas na kami dun sa parang tinitingnan namin na threshold ng starters. So patok siya, patok naman siya. I think okay naman kasi yung place. So good, so far so good si Airbnb business. Okay, kunyari nagsweldo ka. Bukod sa iba mo pang ginagastos, saan mo usually ini-invest yung pera mo? May ganun ka pa ba? Nag-i-stocks ka pa ba? Nagta-trust fund? Nag-MP2? May mga ganun ka pa ba? Or wala Honestly, na? ako wala. Kasi nung ginot down namin yun, hindi man ganun kalaki sa akin. Hindi man ganun kalaki sa akin ko. Pero syempre, kinonsider ko din na may mga bills kami na fix, ganyan. So nung na-mention ko na I list down kung magkano talaga yung kailangan kong savings para ma-achieve ko yung goal ko. Nakita namin din na, sige, wag mo na munang i-invest to other, i-focus muna natin sa savings. Pero I'm pro those things, especially MP2. Kasi it's stable, tapos okay yung money. Mataas yung interest, dividends. Okay. Pero I have money like, yung sa mga, like yung mga internal natin na sa company. Okay. So, meron akong mga ganun. Minamax ko talaga yun sa percentage deduction kasi malaki talaga, diba? Sayang naman. Correct. So, mga ganun lang muna. Tapos, kasi lately, medyo marami kami na-out na pera. Kasi nga, for the unit and stuff. Kasi lately lang kami nag-invest sa real estate. And then also, yung mga rent rooms, nagpagawa din kasi kami ng parang rental house naman sa Sampaloc. So, yung yun, maraming ina-out na money. So, sa ngayon, hindi muna namin ini-invest for anything else pa. Kasi parang gusto namin fix yung amount to sa savings, yung napupunta dun sa doon. And then kapag may okay na, talagang i-explore na ulit namin. Kasi dati naman needed. Okay siya. Okay siya, guys. Okay, sige. Kung meron kang best money decision, meron ka bang worst money decision? Hindi ka pa na-scam, hindi ka pa nalugi sa investment, hindi ka pa naloko sa pera, mayroon ka bang worst money decision? Marami akong worst money decision. Magbibigay siya ng 100. Marami akong magbibigay sa 100 example. Sige, bigyan ko ng example. Pero bigyan ko na yung worst. Sige, what's the worst? The worst is, medyo bata-bata pa ako nito. Bata ka pa naman ngayon. Mas bata pa than now. Fresh na fresh ka pa eh. Fresh na fresh tayo. Mga 4 years, 4 years na ago. What happened? I invested in a business na dahil nagustuhan ko lang. Hindi ko siya na-research, guys. Don't do it! So, naglabas ka ng pera, hindi mo naman kabisado. Mga impulsive na decision. Okay. Parang tawag dyan, gumawa ko ng brand ng sapatos. Okay, Tapos yung niya, supplier ko, Marikina made, and then yung Laguna, yung parang gano'n. Mga gano'n. Tapos hindi ko siya pinag-aralan. Oo, it's a saturated din pala. It's a saturated na business na rin pala. Especially, parang with the age now, parang mas preferred nila yung bibilihin sa mall. Promise, guys. Ang mas magiging market ko nun is mga tao sa province. Okay sila sa ganun. Mahirap gawin. Kasi ako nasa province. Mahirap siya gawin. So, pag-aralan nyo talaga, bago kayo mag-invest ng pera, gusto nyo mag-business, hindi siya basta-basta. Okay, sige. To wrap up our topic sa finances, what's the most important money lesson that you can share na pwede nilang kapulutan ng aral? Ano? Living beyond your means or what?
live within your means. Okay. Live within your means. So, Binago lang niya yung pangalawa kong word kasi tinetesting ko siya eh. within Tapos, your means, guys. Oo. As in, kasi ngayon, paano ba? With our age, kasi nangyari din Bata mo pa naman, parang tingin ko sa'yo, parang 22. Ano, 23. O tapos? Outright. Outright na na joke yun. Outright na joke yun, guys. O tapos? Kasi I compare, no? Kasi dati kasi, especially nung hindi pa ako sobrang nagmamature, may tendency na, especially kung, let's say, bagong graduate ka, and even, let's say, in the age ng mga Gen Zs ngayon, ganyan, kino-compare nila yung sarili nila with their mates, like with their friends and stuff. So, nag-travel to, pumunta siya dito, ako din. Ganun. And then, your finances suffer. Huwag na lang. Kasi honestly, mas masayang mabuhay ng tahimik. Yung when I try to move away social media, yung hindi ko kino-compare yung na-achieve ko with other people, with my friends and stuff. Instead, I treat them na kapag naka-achieve sila in life, I'm happy for them. And I'm happy to connection ko siya, diba? Right? Diba? It's good to have good connections, guys. And then don't compare na tipong yung finances mo magsasuffer na. You try to bring your level up to that level. You're still in a good condition right now. You're in a good situation right now. Well, probably what you can do is, kung gusto mong talagang ganun yung achievement mo, then work hard for it right now. Huwag mo na lang i-compare yung sarili mo na tipo magsasuffer yung finances. At yun ang lesson natin ngayon. Don't compare yourself to others, especially sa social media. No. Okay, pahapiyawan natin sila ng invitation dito sa Airbnb mo with Keen. So, invite mo naman sila dito. That's your camera. Yeah. Hello fans ni Abel. Correct. Hello. So, Meron silang 4. Pang-5 ka na. Pang-5 na ako. Oo. Okay. Glad to be there. Sa pang-5. Feeling ko I have arrived. Oh. Sige. Ayun. So, hello fans ni Abel. So, welcome dito sa I Wonder Suites. So, yung na-tour nyo, lahat yan accessible. This is actually a condo at SMDC Charm Residences. It's in Cainta, very near sa metro. So, just yan, across lang is Pasig, and then sa kabilang side is Marikina. And accessible naman yung whole unit for you. We have pools here. Actually, 2 malaking pool and 2 kiddie pool yung working. And then there's going to be parang 2 or 4 more. Oh! Kasi yung si SMDC Charm, actually, Kasing charm mo. Kasing charming nating 2. Tapos? Sama natin si ate. Flora. Okay. So yeah, actually siya, binibuild pa rin siya sa ngayon. So marami pang close na na amenities. But then meron na namang 2 adult pool and 2 kiddie pools. And also inside the unit, meron naman tayong mga entertainment here at Netflix, karaoke. Nag-iisipan ko pa yung mga game. Kasama na ba yun doon? May Netflix dito? Kasama sa TV? May Netflix dyan. Bayad na siya. Bayad, premium yun, guys. Wow! So you can access that. Tapos? Also, we have board games and board games Hindi sila maboboard. So inside, meron naman tayo entertainment. We have honesty store here. Kasi medyo, yung kasing mall sa harap, hindi pa siya tinatayo. So, ang worry namin, baka, ayun nga, kailangan nyo yung mga, at least the basic, no? Yung water, yung soft drinks, something like that, canton, anything, chips, di ba, na makakain. Pupuntahan nyo pa sa labas. So, ayaw naman namin na ganun. So, naglagay Meron na lang ng rep. kami ng honesty store na sa loob ng ref. Honesty store pala to! Yung stock dyan. Sige nga. Ayan, di ba? May pagganon. Yung sa taas, wala na. Wala na yan. Okay, yung sa baba. Okay. Amazing nga eh. Actually, lahat ng Simply kumuha amazing. dyan,
Honest talaga silang nagbabayad talaga sila. Oh, so Pero may inventory ka. May inventory dito nakalagay sa stock room. So, amazing talaga. Tapos, ano siya, parang, paano ba? Honestly, ang purpose lang naman ito talaga is for convenience. Ayaw naman naming lalabas pa sila para lang. Ano ba malapit na mall dito? Kunyari, sige, para mainganyo pa natin dado sila. Ano malapit na mall dito? Walking distance si Santa Lucia. Oh. Pero, I would suggest na sumakay na kayo kapag gusto nyo mag-Ayala. Lalo na pag mainit. O, lalo na pag mainit. So tapos, saan na pang merong mall dito malapit? Ayala mo. Yung Feliz. Oo, malapit yan. Si Robinson's Metro. Tapos, Malapit. tatlong mall lang katabi nito. Convenient Yes. nga daw. Tapos mamaya, kung may time pa tayo, baka mamaya pwede natin ipakita sa bonus clips yung mga pool. Oh, sure. Diba? Mama lang naman yan eh. Okay. Anything you want to chika pa? O okay ka na? So, available pala to. Mabubook nyo siya at an Airbnb. That's I Wonder Suites at Charm Residences. Also, Anong we have a spelling ng page. Wonder? Kasi mali spelling dun eh. Oo nga eh. That should be I-W-A-N-D-R. So, tapos? wala siyang E. Tapos? Tapos, we have page. Pwede nyo rin i-reach out si I Wonder there. Pero usually, mas naka-promo kami sa Airbnb eh. We are also in, saan pa ba? Agoda and Booking.com. Pero na rin pala sa Agoda and Booking.com. Puro flights lang kasi titingnan ko doon eh. Tsaka Ganun hotel. ba? Oo, may ganun na rin yung mga staycations. Nandun din siya. So, pero ako as host, and for guests na rin, ako I prefer talaga Airbnb. Kasi for host, at least sa For what pasama reason? na, if ever man na may masira sa unit, mayroon kasing insurance pagdating kay Airbnb. Sa Agoda and Booking.com, I'm not sure, pero wala pa akong nakikita ng Okay. Sige. Tapos, bibigyan ba natin yung mga viewers natin ng kahit range lang kung magkano ba to sa pag nakita nila sa Airbnb? Ano bang range nito? So, usually, ang base price talaga namin, kasi ito yung market price within the area. The area. Mga nasa 2,200. Pagkasama tax, mga 2,300 mga kasama tax na Per yun. night. Per night. So, that's 22 hours. Usually, check-in is 2 p.m. and then check-out ng 12 noon the following day. Tapos, pag naka-promo kami, which is usually the case, kasi we're starting pa lang. Nagbibigay kami ng parang mga soft launch, promo, ganyan. So, yun. Usually, nasa, 1.8, 1.7. Ang mura. Oo. Affordable, guys. 1.7 to 1.8. So, accessible na yung Although, yung pool, of course, may separate fee siya. Hindi siya kasama. Oo, hindi kasama yung pool. 150 pesos siya. Tapos, sa siya binabayaran? Sa baba. Sa baba, oo. So, hingan kayo kasi ng ticket. Oo. Yung unit is good for 4 packs. Pero it can sometimes, at least sa layout niya, we suggest up to 4 packs kasi we have extra mattress naman. Pwede din. Pero the unit yung talagang max niya is 6. No? Pero we will suggest up to 4 packs lang talaga. For easy, lang, navigation. ang na niya isa lang kasi yung bedroom. Kinonvert ko na siya to. Meron din palang mini doon na pakita nga natin sa labas kung magko-copy ka sa morning, Sa ganyan. morning. May pa-effect na ganon. Wala pa lang masyadong view. Wala pa lang masyadong view. So kapag nagawa yung mall, supposedly dyan yung mall. Sana tanaw sana. Oo, yan yun. So makikita mo lang talaga yung mall. Oo. So siya yung magiging view mo. Okay. Actually, nung kakuha namin tong unit na to, reopen kasi siya. Reopen. Tapos gusto ko talaga may balcony. Para lang, gusto ko lang may balcony. Kasi yung mga unit, yung sa SMDC na ngayon, parang wala kang balcony. So, may experience ko lang. Tapos, naman siya, hindi siya masyadong mataas, kaya okay lang. Okay. Medyo afraid ako Saba? sa Anong floor ba to? 6th floor. 6th floor to, guys. 6th floor to, guys. Okay, tapos kunyari may nasira yung mga guests dito. Paano ba? Alam niyo na ba yung galawan? Kasama na ba siya sa bayad or what? Actually, pag Airbnb... Inaano pa yung ina-explore niyo pa? Wala pa kami nangyayari. So, na ganun. Wala pa nangyayari. Pero in case yun may masira yung naki-stay dito, anong ginagawa? Si Airbnb yung usually nagpo-follow up kay client. Kaya gusto namin kay Airbnb. Pero, if it's booked outside Airbnb, especially yung mga Facebook mo, may mga cases kasi na minsan sa Facebook pa nga nagbo-book.
Kasi dun na nila kami tinatap as in. Tapos, magme-message sila na magpapareserve. So, pag may mga gano'n, nagkumukuha kami ng security deposit. This is also my advice para sa mga, Aspiring. mga mag-host. Oo. Kasi, outside Airbnb, walang insurance. Security deposit ka. Sometimes, afraid yung mga guests na magbayad ng malaki. Pero we explain naman carefully sa kanila na talaga ibabalik namin yan after your stay. Once na nakita naman ni cleaner or kung sino yung mag-check ng unit na wala namang nawala Damage. or walang damage. Pero usually magkano ba yung mga security deposit? Kung ano yung price ba nito? Yan din ang security deposit? 1.5 yung sinisingil namin. Pero pag kukunti lang sila, as in dalawa lang. 1,000 ka 2. Kasi sometimes, it will be, for aspiring hosts, no? Parang magiging mas maingat kasi yung mga user. guests. Oo, kapag sabi, kailangan ko mabawi yung 1K ko or 1.5 ko. So, iingatan talaga nila yung Kasi kunyari ito, yung itong, ano tawag dito, oven. Oo. Nasira nila. Yeah. So, dapat kasama yun sa security deposit. Yes. Kasi paano yan? Tine-check nyo pa ba yan? Pinipihit nyo? O kaya yung rep, tinitignan nyo kung meron damage? Actually, part yan ng checklist Ay, after cleaner. mag-check out. Yes. Ito yung mga dito gripo, kung nasira nila, and everything, lahat ini-check. Oo. Tapos by the time na ma-confirm naman nila na okay, kompleto pa yung gamit, walang nawala. Walang na Sharon. Oo, so Walang na that's Sharon. the time. So, okay, balik natin yung security deposit. So, definitely naman nangyayari yun. Sanay na din, kasi it's a common practice na rin. Parang okay naman yung mga guests, especially yung mga talagang nag-staycation. Okay naman sila magbayad ng security deposit. Iniingatan naman nila yun. Saka malakas yung aircon, guys. Naka-16 siya ngayon, pero ang init today. Correct. Mainit ka sa labas. Ang init today, nagulat ako. Sabi ko, parang sakto lang yung 16. Okay. Cameraman, pakita nga natin tong restroom na to. So, kwento lang natin. So, meron naman siyang hot shower. Tapos, merong mini na labahan. Tapos, may toilet, syempre. Washer dryer na to, in case, no? May hot water, no? Oh, yeah. Okay. Tapos, meron din namang salamin. Ay, ito na naman, papasayaw na naman tayo. Salamin. Kasi, ano ba to? Siguro nung tinurn over to, halos wala naman kami binago, dinagdagan lang namin siya ng, tong glass door na to. Tapos nilagyan lang namin siya ng equipment. Like yung heater, water heater, tsaka tong washer dryer. Tapos meron din siyempre, ano tawag doon sa taas? Exhaust nito. Okay. Supposedly dun siya, Ano nangyari? Kasi parang mas malapit daw dito. Okay. Sabi nung contractor. Mas okay naman. Okay lang. Mas efficient. Oo. Sabi niya parang same lang yung pang shower tsaka itong pang... Tapos meron ding sampayan ng kung ano-ano sa gilid. Pero ang free lang dyan talaga is yung holder ng soap and then yung... eto. Gusto ko may pa-art ka talaga sa lahat ng space, no? Kasi ang plain talaga niya. Ano ba siya? Parang frustrated, artist? Hindi naman. Yeah. Oo! I draw siguro nung mga, until high school. So may artistic side ka? May artistic side ako. So, I usually, parang try din ako ng mag-draw, anything arts. Kahit nga writing, ganyan, pinasok ko kung saan-saan. Pero until high school. So, nung time na yon, from elementary to high school, I usually do compete a lot. Parang ganyan. Compete, ganyan. Tapos nag-participate ako sa mga, school paper, ganyan. So yun, pero naiwan ko na yun. Pagdating ng college, puro na lang ako, aral, ganyan. So hindi mo na siya pinursue? Oo kasi parang stressful na rin pala yung college, no? Parang naloka na rin ako. Sabi ko, bitawan natin yung iba nating activities. Okay. Let's focus studying. Sige nga, bago tayo matapos, pahapyawan natin sila ng invitation dito sa Airbnb mo. Sige, invite mo naman sila dito para mag-rent sila dito. That's your camera. Hi! So, welcome to I Wonder Suites. It's actually a condo here at Cainta, very near kay Pasig and Marikina. So, it's near the metro. I hope you would visit our stay
vacation here. What makes you happy? Ano yung ginagawa mo para sumaya ka? Kasi ang bubbly niya yan, saya-saya niya. Ano yung ginagawa mo para sumaya ka? Meron ka pa bang ibang ginagawa? Para mapasaya ang sarili mo? Anong ginagawa? Akala ko mag-yoga ka. Parang Ano? ini. Ano? Parang ever since May ginagawa ka pa ba? positive in life, outlook in life. Pero, kung may ginagawa man ako, siguro it's a balance of ginagawa ko kung ano yung parang trip kong gawin sa buhay. I go with the flow pa rin. Kahit pa ganito kahit pa feeling ko pressured ako in life, na gusto kong, marami akong iniisip. Ganon. Ginagawa ko pa rin yung parang mga trip ko sa buhay. Like, kahit parang, totoo ba na kailangan kong pumunta dito, ganyan-ganyan. So, parang binabalance ko siya. Parang, halimbawa, gusto kong mag-travel. Like, ang aspiration ko ay monthly. Ibabalance ko siya. Gagawin ko lang siya quarterly. May gano'n. Parang, ginagawa ko pa rin yung trip ko sa buhay, pero in mild manner. Parang, kasi I have people beside me na tinutulungan ako. Okay. So, parang siya, same mindset as me. So, it's good na Pag ganun kasi, parang, halimbawa, parang sila yung konsensya mo eh. Parang, halimbawa may gusto kang gawin na trip sa buhay, o kaya, mayroon kang hindi, parang mahirap i-explain eh. Parang, sila yung magbibigay sa'yo ng more positive outlook in life na tipong, pag galing sa work, hindi ka, balas ka na in life, tapos meron kang partner na parang magko-comfort sa'yo. That's one. Tapos another one, parang, trip mo sa buhay, gawin yung isang bagay, like yung hobby mo, yung ako sa pagkain, yung isa naman sa coffee, sasakyan niya lang. So, okay So, gusto mo yung sinasakyan? May times. Meron akong isang kasama sa buhay na na kakampi mo, hindi ka kukontrahin. Okay. Yan yung nagpapapositive pa sa'yo. Ang hirap din na How do you take care of your mental health? How do you take care of your anxiety, your depression? How do you handle that? Ano yung ginagawa mo? Nagpapagulong-gulong? Maglakad ka lang. Nagbo-bowling? Hindi, actually, ano ginagawa mo? Ako, pag stress ako, talagang I stop. Baba ako sa work, let's say sa work. Drop everything? Drop everything muna kasi it's not good. If you're answering an email, tapos stress ka, hindi pa mamaya it reflects to your tone. Yung tone mo sa email, pangit din. So, stop muna, take a deep breath, and then kapag first, halimbawa, na-overwhelm ka sa trabaho, take down notes, make sure i-note mo lahat ng task to do mo, and then it feels good kapag naka-cross out mo sila. Kapag feeling mo depressed ka or stressed ka, actually, kasi remote naman tayo. Pag nasa bahay lang ako, I walk. I walk talaga, I walk. And then kapag nasa office ka, tara, coffee tayo. Di ba gano'n? Tara, coffee tayo, guys. Milk tea. Oo, hindi ako ma-milk. Ma-coffee ka? Oo, kasi masakit sa chan. Okay, anyway, tapos? Oo, so ganun lang. Take a break. Okay. How important yung authenticity ng isang tao? Lalo ngayon kasi sa social media, nagpo-post ka ng masaya ka. Ang dami kong nabalitaan ngayon na nag-post ng masaya, tapos kinabukasan, nagpakamatay. May ganon. So, ano ba importance ng authenticity of a person? Kasi lalo na ngayon, you want to please everyone, kunyari, or longing for attention. So, how important yung nagpapakatotoo ka pa? Actually, nagpapakatotoo ako and hindi kasi ako ma-social media. So, isa lang akong silent user. Silent user. So, pero, it's important, guys. Kasi sa ngayon, kapag nagpakatotoo kasi, tapos, nag-post ka nga to, wala kang guilt sa sarili mo na. Kahit pa against yung mga tao sa ginawa mo, or parang, parang hindi nila bet, or hindi sila agree sa ginawa mo, sa tingin mo, yun naman talaga yung, happy ka naman sa pinost mo kasi ikaw naman yun, wala ka namang tinatapakan na tao, hindi ka naman nagpapanggap na iba, or hindi ikaw. Wala kang guilt sa sarili mo in the end of the day. Okay, parang for your peace of mind na rin. Naka-compromise yung totoo mong nararamdaman. Oo,
baka naman you need help na pala. Mm. Pero dahil you pretended to be happy, and like, ito, party. And it's okay to be sad. It's okay Hindi to ka be sad. pwedeng parating masaya. Although maraming hindi totoo sa mundo, pati sa list of friends mo, probably na hindi naman talaga approach sa'yo. Pero there are people naman authentic na genuinely magkikare sa'yo. So if you post na hindi ka okay, or if you keep it na that way na within your groups, they will be there. There Okay. are people who will be there. What are you passionate about na pwede mong gawin kahit hindi ka bayaran? Ako? Hindi ako. Oo nga naman. Baka naman Okay, sige. sa, Ano yung pwede mong gawin? Anong passion mo na kahit hindi ka Hindi ka bayaran, bayaran. gagawin mo siya? actually, marami naman. Sige, bigyan ka ko yung 100. Marami naman, basta wag lang yung sa company. Sa company, sige, professionally, I do work overtime. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit ko na. I do work overtime. Passion mo yan? Hindi yun. Hindi ko passion yun. Pero hindi passion yun. Akala ko sasabihin ko na yung boss niya, parang yung pa-OT to ha, kasi passion niya yun. O sige. Pero hindi ko passion yun. Sige. Pero kumbaga marami ako, pag it will help. It will help someone. Hindi ko You go for it. sinisingil. Oo, hindi ko naman sinisingil yan. Especially sa, mga kawang gawa natin. Especially yung mga times na, yung mga social works mo, Sometimes we visit yung mga, mga foundation, yung mga... Pero anong passion mo? Passion, hindi naman ako masuport talaga. Passion na Na masaya ka, ginagawa? reading. Reading. Ito pala. Yeah, naalala ko na. I Ayun, sige, I i-chika mo yan. write novels. They're free. Pinapost ko lang siya na e-book na hindi ko naman sinisingil. Pero masaya ako pag may reader. Anong content niya? Wala, novel. Like, anong Fantasy. content niya? Anong tema? fiction. Fiction! Oo, hindi ako mananfic. Oh, I see. Fiction. Mga romance, ganyan. Okay. O kaya ayun, mga romance, ganyan. Okay. What is your purpose in life? Or are you still searching for it? I'm still Nandun ka searching na ba? for it. Wala pa sa ganung level. Akala mo na, minsan kasi 'di ba, parang ito na 'yon, pero hindi pala. Parang meron pang ibang purpose si Lord. May ibang purpose yung meron ka pa pwedeng probably gawin. So hindi ko pa totally masabi 100% na Kung ano nakita yung ko purpose na. mo in life. Oo, but definitely Still discovering. Oo, but definitely living yung life na na nakakatulong ako sa iba, yung mga ganun. Or ako din, yung life ko matters to the people around me. Parang that's actually my purpose, na parang napapasaya ko sila. And In your own little ways. Oo. Okay. So, sa ngayon, nandun pa lang ako, guys. Okay. Lahat tayo, Yung dumaan basic. sa pinakamahirap na pinagdaanan sa buhay. Ikaw rin for sure. Ako rin, marami rin ako pinagdaanan na mahirap. Paano ka ba naka-rebuild dun? Paano ka nakabangon? Paano ka nakatayo out of that? Kasi may tumulong ba sa'yo? Or you just face it on your own? Or do you still remember that moment na yon? At paano mo siya nalagpasan? Honestly, hindi ko naman alam kung may pagdadaanan pa kung mas mabigat dito. Pero during my hardest time na so far, masasabi kong hardest, syempre hindi ko makakalimutan yun. Pero I was drowning. Feeling ko I was drowning. And then, Drowning emotionally, physically, and everything, mentally. Okay. Depressed, ganyan. And then, I reached out. To? I reached out to partner, to my family, to my friends. So, actually, kasi kinip ko siya ng matagal. Parang kinikip ko lang sa sarili ko yung mga bagay na nararamdaman ko, ganyan. Parang feeling ko I'm overwhelmed with life. Ganyan. Tsaka ang dami kong bills to pay. That time, hindi pa naman okay yung sahod ko. Parang I'm still starting, ganyan. And then, I helped my parents, ganyan, kung ano-ano. And then, marami akong parang gustong gawin in life na parang, ayun nga, there was a point in my life na I compared. So, I've been there. And it's not peaceful. So, I reach out with the people na close sa akin, especially my partner, my parents. And then, they helped me. And then, yun nga, I post, hindi na ako nag-check ng social media ko and I was okay. Nadi-depress ka lang kasi. Oo, don't compare. Honestly, I was there for a time na parang feeling ko,
hindi okay yung life ko kasi hindi ko kayang gawin yung mga ginagawa nila. Or parang, bakit ganun? Ba't sila ganito? Ba't ako ganito? Ayun, it just made my life worse. Kaya, peaceful ako ngayon kasi So, dahil doon, na-overcome mo siya. Na-overcome ko Napagtagumpayan siya. mo, sumakses ka doon. Oo. Instead na sa social media, ako makipag-usap sa mga taong close na lang sa'yo. Kasi yung mga taong yun, maintindihan ka, and they will comfort you, and they will, Sa mga viewers natin na, kunyari, dumaan din sa ganong sitwasyon, may pinagdadaanan din ngayon na pinakamahirap sa buhay nila. What can you tell them? Ano ba yung pwede mong masabi sa kanila? Kasi you've been through that. So, anong pwede mong sabihin sa kanila? Hold on. Hold on! Hold on and reach out din. Kasi Definitely. definitely may mga tao ka dyan na baka tinitake for granted. Wala, hindi mo napapansin na they genuinely care for you. Kasi akala ko ako lang mag-isa, ganyan, nila-left out ko. Parang ina-isolate ko yung sarili ko sa mundo. But in reality, hindi naman. There are people around you na will understand you. And probably, kung mayroon ka kailangang tulong, tutulungan ka talaga. At saka baka mamaya, same sila nung experience mo. Kung yung na-experience mong hardest, toughest challenge, yun din na na-experience nila. Para nakakapag-share kayo. Para parang feeling mo you're not alone. Hindi ka alone. Probably, yung isa dyan, baka mas malaki pa yung problema sa'yo. Tapos ikaw pa yung magko-comfort sa kanya. Naging blessing ka pa sa kanya. Tapos para sabay pa kayo mag-heal, sabay pa kayo makaka-overcome kung ano yung pinagdadaanan nyo. True. Hold on. May time para sa inyo. Okay. How do you heal from inner hurt? Inner hurt from family, inner hurt from friends, inner hurt from relationship, broken-hearted ka. How do you heal from all of those? Ano yung ginawa mo? Time will heal you talaga. As in, hold on ka lang. Yung like kung may sinasabi, hold on ka lang dyan kasi sa ngayon masakit pa yan. Or baka kasi ngayon, it's fresh pa kasi. Yan. After a while, magiging okay ka talaga. Right time. Mag-heal ka. Although probably may mga taong may nakagawa ng masasakit sa'yo, hindi mo ma-forgive. Sa ngayon mo lang yan naiisip. Kasi once you, di ba, forgive and forget? Yun Sabi. yung makakapag-move. Para makapag-move on ka, forgive and forget. Ngayon, for your peace of mind, it will come a time na talagang magagawa mo. Okay. What is your life lesson so far? Life lesson so far. Like, kanina ko pa ulit-ulit na sinasabi to kasi ito talaga yung naging Life lesson mo? Oo, life lesson ko yung don't compare talaga your life with others. Yeah. Okay. Who is your inspiration in life? Paano ka ba or bakit ka ba nagpapakahirap or nagpapatrabaho ka ng matindi? Meron ka bang, sino ba yung inspiration mo? Bakit mo ito ginagawa? Apart from my family, Apart from my family, kasi parang, yung partner ko. Partner mo? Okay. Yung partner ko, kasi given na yun sa family, yung ganyan. Given na yun. Okay. Apart from doon, yung partner ko kasi, we are trying to, ayun nga, we have plans together na gusto namin, ito yung life namin together. Yun yung inspiration ko din in life na talagang ma-achieve namin yung ina-aspire namin na life. Okay. Oo. Kung nanonood si partner mo ngayon, ano yung message mo sa kanya? Share ko talaga. Panoorin mo kasi first time ko itong ginawa. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sige, that's your camera. Ay, love mo pa ba ako? Ano ba tawagan nyo? Wala. Wala. Name lang. Name lang. Ang boring naman. Actually, mas gusto ko siya. Parang direct to the point na pag sinasabihan ka niya, direct lang. Parang hindi kung anong pangalan. Oo. Di ba parang ikaw talaga yung sinasabihan? Paano tawag ko niya rin ang pangalan niya, Baron? Paano mo siya tawagin? Di Baron? Paano pag naglalambing? Iba lang yung tone. Baron. Ay. Paano pag gagalit? Buong pangalan pala. Buong name. Buong name. Diba? Ganun naman yung... Sige. Anong message mo sa kanya? Hold on lang tayo. So, I love you. First of all, I love you. Tapos, hold on lang tayo in life kasi alam naman natin we are working hard right now. And pareho lang tayo. Focus lang tayo sa goals. Alam natin na ito yung gusto nating mangyari in the future. And we're working hard right now. Focus tayo. And yeah, as long as we're together, kakayanin. Oh! Diba? Let's do it. Wala bang I love you? Ulitin ko, I love you.
Mag-ready ka na sa mamaya, Habi, after nito. Yeah. Pero alam mo yung post nito. Next week. After next week. Do you have a favorite Bible verse na talagang nag-hold ka, that inspires you, that keep you going? Parang that serves as your inspiration in life. Ang dami kasi. Teka, magbibigay uli siya ng 100 100 favorite samples. Bible verse. May note na, ako. Sige. Okay lang may kodi ko. Pasensya na guys. At least okay ngayon. Hindi ako yung nagbigay ngayon. Ating guest ng favorite Bible verse. Talaga ba? Kasi ito talaga, matagal ko na tong kinikip yung mga Bible verses na kasi parang talagang it shock you. Oo. Kasi ba merong app na parang Bible verses. Tapos magsasuggest sila ng mga Bible verses. Tapos one time, kapag talagang inyong situation mo in life, tapos sumasakto siya na yun kung yung yun talaga mong Bible verse. Ito, sinisave ko sila. So, yung una... Anong chapter yan? Anong verse? Yeah. Strength and endurance. So, ito, matagal na to. High school pa lang ako ito na. Isaiah 41:10. So, do not Isaiah? Oo. Isaiah? May Isaiah pala, hindi ko alam. Isaiah. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Favorite ko din yan. Kaya, ever since. Ito talaga. bakit yan ang naging favorite mo? Bakit yan? Diba? Strength and endurance, hold on. Yun lagi yung sinasabi ko. Kasi talagang, life could hit you hard. Pero every time na nandun ka sa situation na yon, if you think you need the Lord, yan, I will go back to this, and I find strength here. Kasi talagang parang may promise of may promise of it will get better. So parang, di ba, parang nararamdaman, it will get better. Today lang to, and then hold on, and it will get better. Huwag kang bibitaw. Oo, marami. And then for work and purpose, share ko na, paborito ko to. Sige, anong chapter? Proverbs 16:3. Maraming para sa mga working professional dyan. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Okay, bakit naman yan? Kasi nga, recently lang talaga kami nag-build ng plans. So ngayon, focus kami dun sa mga mga goals namin in life. Parang ramdam ko na talaga ngayon na everything we do, talagang parang mayroong may big goal na na may kino-consider kami na like before you spend, 'di ba? Parang teka lang, nabuo na ba natin yung target nating savings this okay. month, ganyan. 'Di ba? Parang everything mayroon, parang guided kami nung purpose namin, nung ginit namin goals. Dito na tayo sa fan question lang. Parang katawaan lang naman to. Ready ka na ba? Ready na ako. Okay. Para sa unang question, what's the craziest thing na ginawa mo sa lab? Anong pinaka-crazy mong nagawa? Ano ba? Isa lang. Isa lang. Sige. Maghahanap ako. Nagplan ako ng travel na talagang 100% itinerary sa akin. Wala siyang kamalay-malay na gagawin namin. Basta sinabi ko lang, dapat hindi ka papasok ng ganito. Tapos wala siyang kaalam-alam na kailangan na namin umalis. Kasi parang, wala. Gusto ko siya i-surprise. Surprise. Yung birthday niya. Tapos, ano nangyari? Tapos yun. Natuloy naman? Oo. Akala ko. Buti na lang pareho kami na masaya kasi sa mga ganun. Akala ko ikaw yung na-surprise na hindi siya pwede that time. Oo nga, yun na nga. Paano kung hindi, na-plot mo na nandito na lahat. Oo, na. Ikaw ba nagbayad? O siya naman? Ako. Wow! Birthday! Okay. Birthday. Pagbigyan natin. Okay, what's the most embarrassing na nagawa mo in public? Hindi, aksidente, yung mga madudulas-dulas ka. Lagi, clumsy kasi ako, guys. So, may isa akong time na high school ako nito. And I was a member ng mga teatro. And then part ng doon, yung mga may tawag dyan, yung parang mag-yoga kayo, ma-relax, ganyan. Tapos nakatulog ako. Tapos yung mga friends ko nakasama, as in marami siya, iba-ibang participant, iba-ibang ikaw na lang naiwan doon? Yung mga friends ko, hinayaan lang nila ako doon, tapos nagtatawanan sila sa gilid. Ikaw na lang naiwan? Ako na naiwan doon na nakatulog ako. Nakakaya ka, super nakakaya siya. Who is your showbiz crush? Ay, wala eh. Wala? Sige, sa Korean, sige. Ano name niya? Sino ba? Baka hindi niyo nakala. Pero yeah, search nyo na lang, party siya ng 17. King 17? King Yu.
Mingyu. King Mingyu. Kilala mo? Oo, may alaga kaming ganun eh. Talaga ba? Yung pusa na. Pinangalan mo kay Mingmi. Mingmi! Oo. If you could switch to someone for a day, who would it be? Ay, Sa araw lang. Makikiswitch ka. ay gusto ko sa isang renowned leader. Sino kaya? Sino ang leader? Leader dito sa local? Hindi, or sabihin local na sa natin. foreign? Hindi, parang ayoko ng government related. So, Okay. ayoko politics related. Sige, business leaders. Kasi I wanted to see yung mga mga tycoons. Tycoons, Oo. like... Sige, punta tayo sa... Hindi, si MVP. MVP na local tayo. Naman tayo Oo, si MVP oo na lang. nga, no? Kaya I wanted to see the world in their lens. Oo, no? Paano nila nagagawa yun, di ba? Kasi may iba't iba kasi tayong problema. Kunyari, middle class ka, ito ang problema Oo. mo. Pag mayaman ka, may problem din sila, guys. May Iba lang problem ang sila, level ibang level. nila. Pero, Oo. paano nila nagagawa yun? Na-handle. Anong itsura ng mundo sa tingin nila, di ba? Okay. Favorite country na napuntahan mo? Local or foreign? Hindi ako, kasi yung mga international travel, hindi ako nakapaglagalag as in, more on work related siya. So, I'll tell na lang yung mga locals na kasama ko yung jowa. Dito? Saan dito sa Pinas? Yeah, para Cebu, mga ganyan. Cebu, Albay, grabe. Ang ganda Albay, pala sa layo. Ang ganda pala doon. Oh, maganda. Hindi pa ako Ang ganda napunta. ni Mayon. Grabe, ang ganda ni Mayon. Para siyang mga Mount Fuji. Parang ganun yung feeling. Okay. First na ginagawa mo pagkagising mo? Mag-ayos ng Mag-ayos na. Diba? Kasi parang if you do it right, Mm. from that moment na dumilat ka, na parang inayos mo yung bed mo, parang you will do everything right. Okay, last na ginagawa mo bago ka matulog. As apart from the personal hygiene. And then prayer. Oo. Okay, prayerful ka pala. Prayer, thank you. Tsaka ito, para to improve your memory. Kasi, nire-recap ko yung mga ginawa ko na whole day. Oh, sabi nga daw, ganun nga daw. Oo. Nakita ko lang yun sa LinkedIn, tapos ginagawa ko na, tapos nakasanayan ko na. Okay siya, guys. Tapos ganun din daw sa panaginip. Pag nanaginip ka, tapos sa morning, i-recall mo kayo na panaginipan mo. Oo, para tapos mag-improve yung memory mo. True. Okay. Favorite movie mo, whether local or foreign? Nag-a-addict ako sa Final Destination, guys. Pasensya naman. Ilan na bang Final Destination yan? Yung Bloodlines, pang ilan na ba siya? 5, 5, 6? Parang 6? 6 na, oo. Okay. What is your love language? Quality time. Oy, happy. Quality time daw. Quality time, ha? Ay, hindi ka pala mag-gifts. Actually mag-gifts ako Ikaw sa kanya. mag-gifts. Pero hindi ako Hindi mo na-oblige. Oo. Hindi ako nag-expect ng return. Ako mag-gift lang talaga. Parang feeling ko, part yun ng quality time. Okay. Pag nakikita ko na napapasaya ako, nasa-surprise ko yun. Sinong kakausapin mo tao na deads na in the past? At ano ang itatanong mo sa kanya? Lola ko. Bakit? Lola ko kasi... Ano itatanong mo sa kanya? Siya yung kasama ko ng childhood. Ako yung parents ko kasi lagi siya away. So, yung lola ko, lagi siya nagkikwento sa akin ng World War II. World War II? Oo, may dementia na yung lola ko. Pero yung nakakaalala niya yung World War II. Oo. Okay. So, tatanong ko sa kanya... Ano? Ang tatanong ko sa kanya, ito kasi hindi niya natutuloy yung kwento niya kasi may dementia. Yung part lang na yun na so, paano ka nag-survive? Paano ka nag-survive? As in, as a bata, nung yun. Paano yung, yung childhood mo ba, pwede ba, naging masaya ka pa rin ba despite that? Parang ganun. Gusto kong malaman yung story niya, mabuo yung story niya kasi, I grow up na yun yung story niya sa akin. As in, every night kinikwento niya sa akin is paulit-ulit na World War II. Pero hindi na ako complete yung story. So, gusto kong itanong yung mga questions na makakapag-complete yung story na yun. Kasi parang yun yung pinaka-memorable sa kanya na despite may dementia siya. Oh, I see. Yung pa rin yung nakikwento niya. Gusto ko mabuo yun. Hindi naman siya for parang gusto ko lang maparamdam sa lola ko na
may nakikinig sa kanya. Kasi may times na yung parents mo, pagod na rin in work. Hindi na nila nabibigyan ng attention yung lola ko. So, parang, ang ginawa ko, nag-move ako ng kwarto, sinamahan ko yung lola ko. Tapos, pinapakinggan ko siya every night. Tapos yun, gusto ko lang mabuo yung kwento niya na parang maramdaman niya na talagang may nakikinig pa rin sa kanya. Balim, nag-text siya sa akin mamaya daw paparamdam. Ay, Diyos ko. Diyos ko naman. Okay. Pero lola, okay lang sa panaginip. Pag yung gising ako lang. Pag yung gising ako. Okay, thank you. That's Thank you, the last thank you. question. Guys, if you found this episode valuable, meaningful, and helpful to you, comment down below. At kung gusto nyo naman yung condo nyo or house nyo yung i-feature natin dito sa ating channel, let us know. Message nyo lang ako sa lahat ng social media ko. It's a Bellflor, whether it's TikTok, Instagram, lahat na. Okay lang din bang ilagay yung social media nito kung meron man o sa'yo? Kung gusto nyo lang makikonnect sa'yo? Sure. Anong social media mo? It's I Wonder. I Wonder? AWANDR. Okay. Lalagay ko sa description, guys. Sa description section, guys, ha. This is your chance para invite natin ulit sila dito sa Airbnb mo. Yeah, punta kayo, guys. Malapit lang to. Alam mo, malapit lang to sa inyo. It's in Charm Residences, I Wonder Suites. You can message us as our Facebook page, and then meron din kami in Airbnb. Usually, naka-promo kami sa Airbnb. So, go, guys. Pagka nagwe-waste sila, ano ba yung type nila doon? Type nyo lang, Tower A, SMDC Charm Residences. Then, dadali nila kayo dito. Oo, dun right on spot sa Tower A. Okay, thank you. Guys, watch till the end para sa mga bonus clips, ha. Till our next episodes, kita-kits ulit tayo dito sa... IWAP! See you again! Always make it a habit to be helpful, kind, and happy! Bye! Thank you! Tapos na! How's the experience doing this vlog? First time mo to? First time. So, how's the experience? Nasayahan ka ba? Nasad ka ba? O kaya nag-double think ka na, itutuloy ko ba to? Kung sisiputin ko ba to si Abel? Hindi ako May ganun nagano ba? Alam the experience mo. How's the experience doing this vlog? Ang Masaya? saya. Ang saya, promise. Akala ko hindi ko siya kayang gawin. Kasi hindi ko naman siya na-start, never ko pa tumatay. So, nung ginawa ko to, nag-research muna ako ng mga content. Kung paano yung Flow. Atake. Atake talaga? Oo, kasi gusto ko naman medyo prepared tayo. So, masaya siya, even yung preparation portion. Tsaka also, ang daming naging tanong na hindi ko akalain sasagutin ko in life. Parang hindi ko nga siya dinedefine eh. Naparecall tuloy ako, napaisip talaga ako, talaga ba? Ano nga bang ginawa ako noon? Ano nga ba talaga yung gusto ko? So, may realization. Oo, para may mix. Galing, no? Hindi lang tayo nagbablog para lang sa katuwaan kasi parang meron silang mapulot. Kaya iniisip ko nga eh, talaga ba mamaya may share akong araw? Parang wala naman. Meron yun sa dami ng chinika mo, for sure. Oo, well, yung mga at least learn from my mistakes, from the struggles I've had. So, yun lang yung share ko talaga. Babalik ka pa dito sa vlog? Give it a chance. Oo naman. Pero sana may ibang matapik naman. Meron pa akong ibang matatawag. Marami tayong bala dyan. Okay, Maraming bala dyan. gusto ko pang i-chika? Okay na. Wala na. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys.